Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Congressman Rodante Marcoleta at mga senador tila nagkainitan at nagkasagutan sa pagdinig sa Senado. At kung mapatunayan na si House Speaker Martin Romualdez ang di umano'y nagpupondo sa People's Initiative, si Congressman Marcoleta na mismo ang makikiusap na pababain nito. At eto na nga mga kababayan, naging mainit ang talakayan ngayon ng taong bayan patungkol sa People's Initiative. Kaya marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong, sino nga ba ang nasa likod ng People's Initiative na ito at nangangalap ng pirma at napag-alaman na malaking pondo pala ang ginagastos para sa pagsusulong ng People's Initiative. At ngayon sa nangyaring pagdinig sa Senado kung saan imbitado si Congressman Rodante Marcoleta, kung saan buong tapang na nagsalita sa harap ng mga senador na i-focus ang investigasyon dito kay Anthony A. Abad dahil siya ang bida dito. Question din ito ang pagtatakip ng mukha ng ibang mga testigo na dumalo sa pagdinig sa Senado. Ngunit sino nga ba si Anthony A. Abad yun sa pagdinig? Ito di umano ang taong nag-file ng petisyon patungkol sa pagsusulong ng People's Initiative. Tahasan ding sinabi ni Congressman Marcoleta sa pagdinig sa Senado na hindi niya ipagtatanggol si House Speaker Martin Romualdez. Pero kung mapatunayan sa investigasyon na siya ang nagpondo sa People's Initiative, mismong magalang na makikiusap si Congressman Marcoleta sa House Speaker na bumaba na ito. Napag-alaman din sa pagdinig sa Senado na may malaking tao talaga dito dahil sa laki ng pondo na kakailanganin para maisulong ang People's Initiative sapagkat kailangan ng 8 million vote na pirma at sa papel pa lamang gagasto na ng mahigit sa 2 million pesos. Na ibahagi rin ni Congressman Rodante Marcoleta ang sama ng loob nito sa Senado hinggil sa pagbabaliwala sa kahilingan ng mababang kapulungan na magpulong hinggil sa charter change dahil deadma lang di umano ang Senado sa kahilingan ng Kongreso. Sinagot naman agad ni Senator Coco Pimentel ayon dito, tama ang kanyang naging obserbasyon ngunit hindi pwedeng puwersahin ng Senado lalo na sa pag-amyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly. Tagpa ni Senator Coco Pimentel, ang tinutumbok kasi ng People's Initiative ay ang procedure ng Constituent Assembly. Binabago di umano nito ang natural na kahulugan ng Constituent Assembly by voting jointly na hindi sinang-ayunan ng mga senador. At sa gitna ng kanilang mainit na talakayan ay bigla na lamang tumayo si Congressman Marcoleta na akala tuloy ni Senator Amy Marcos tatakas ito. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang makialam at magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, hindi yan ukol sa pag-amyenda ng batas dahil may sarili namang inisyatibo ang Senado hinggil dito. Kung hindi, ang iligal na pamaraan kung paano ginagamit ang People's Initiative para lang isulong ang layuning pagbago ng batas. Yun ang masama, yung binibili nyo ang perma ng mga tao gamit ang aming mga buwis. Walang kailangang palitan o baguhin sa konstitusyon. Sundin lang kung ano nakasaad sa batas. Puro gusto baguhin. Wala namang sumusunod sa batas. Ang kailangan palitan yung mga politikong ganid at kurap. Panigurado ako, merong magandang mangyayari sa Pinas. Pero hanggat sila ang nakaupo, pare-pareho lang, kahihit na ng Pinas. Mas marami kasi dapat ang pagtuunan ng pansin. People's Initiative daw, tapos ang nagpasimuno, businessman at kongreso. Matagal na usapin na ang Chacha kahit nasa economic provision man lang. Pero kahit noon pa, laging sa Senado nabibinbin. Aminin man nila o hindi, kahit nga si Rubin Padilla nagreklamo dahil di naman kumikilos ang Senado as a whole para sa Chacha. Kakalungkot naman, papaano kaya ngayon maririsolba ang mga problema ng ating bansa kung mismong ang mga namumuno ay nagkawatak-watak na? Problema pa lamang sa pagitan ng mga namumuno, hindi naririsolba. Ano na lamang kaya ang totoong problema ng ating bansa na kinakaharap ngayon? Baka maisang tabi na lamang. Unquote. Madam Chair. Yes, Congressman Marcoleta, please. I am happy that Senator Bato raised this question because That's right. this is the gist
of the entire inquiry. Attorney Anthony A. Abad appears to be the proponent of this initiative. Kagaya po ng sinabi ninyo, Senator, bigyan ng katauhan ang nagpasimuno nitong Politicians Initiative. Earlier, Madam Chair, the House of Representatives, sila po ang nagiging parang kontrabida dito. I am not representing the House of Representatives today. I was personally invited by the beautiful chairman to appear in this committee. But, as a member, hindi po nyo may aalis sa akin na medyo magdamdam rin ako sapagkat ang patutsada ay patungkol sa House of Representatives, lalong-lalo na po yung Speaker. I am not defending the Speaker. If this congressional hearing ultimately found that the Speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative, I will probably request him to step down. Pero kung hindi po siya naman, bakit hindi po natin kinonsentrate kay Anthony Abad? Siya po yung bida dito eh. Siya po ang pinakasentro nito. Siya ang nagsasabi dito na pinaliwanag niya sa tao. Nagsabi po ng mga tao, we fully understand the rationale of this proposition. We fully understand the consequences, the effects, and the advantages of this proposition. Gusto nating malaman, talaga bang ginawa niya? Single-handedly, or do et al. Ito. But to undertake and to mobilize an undertaking nationwide, to be able to get at least 8 million votes. Kaya po ba ng isang tao? Why don't we begin with Anthony Abad? Who is he? Anthony Abad, based on the Google, Madam Chair, specializes in international trade law. He has been in legal practice for 17 years, and he is at present an independent advisor of the Philippine Senate. May know, Madam Chair? Nasa Google po. At sino, nakalagay din po sa Google, he took his oath before the office of Senator Aquilino Pimentel. Nasa Google po. Kaya kailangan po nating makita lahat eh. Sa Google po yan. I was also shown that picture, pero hindi ko ma-date eh. Mukhang bata pa kami noon eh. So, so must have been years ago. And if we are talking about that, if he is also that Anthony Abad named in the signature sheet, so we are assuming a lot of things. Pero right now, he's not a consultant of my office. But, so kailangan pasiputin natin itong Attorney Anthony A. Abad. So, Triple A. Yes. Attorney Anthony A. Abad. So, para malaman po natin. And if that person seen in the picture taking an oath before me, if he will admit that he is the one, then we're talking about the same person. But he's not a consultant of my office, so I don't think he's also a consultant of the Senate. Wala. Yes. So maybe that was siguro part of his biodata. Siguro once upon a time, baka nangyari yun. And then, since andito na rin tayo sa topic na ito, the burden is all with Attorney Anthony A. Abad because no other lawyer can file that petition and claim that he or she is under that et al. Hindi po pwede yun. So it's only if the signatures are genuine and real and then freely given, it is only this attorney, Anthony A. Abad, whom they have authorized to file the petition. No person, no lawyer can claim to be et al. Kasi hindi siya pinangalanan. So that's my theory. Kaya I agree with Congressman Marcoleta. We really have to identify who is. Pero medyo common name kasi yan. There might be more than one Anthony A. Abad who happens also to be a lawyer. So yes, we need Senator, to look for this person. We can start with him. Yes, This is an A4 sheet of paper. that's right. 10 signatories per sheet. If Anthony Abad is out to get 8 million votes to satisfy the threshold of 8 million, this is the requisite of the People's Initiative, he will need 800,000 pieces of this A sheet. Nakita ko po yung nakakuha ko ng isang ream nito. This paper was imported from Indonesia. This is 70 GSM. I want to ask Anthony Abad. Kinuwenta ko po kung magkano eh. Siguro about 1,500 something reams. 500,000 pesos, ito pala mong papel. Ipiprint mo ito, palagay mo na lang 2 piso. 800,000 seats, that 1.6 million plus 500, that's about 2 million. Saan niya kinuha ni Anthony Abad? Maybe we can ask questions directly from this guy. Hindi yung mga nakatakip ang mukha. They're so brave enough not to be able to expose their faces in the public. I'm sorry, Mr. Senate President.
but I read your rules of evidence. If the substantive rights of people affected in this hearing, they should also be protected. How can we, for example, confront the accusers if they are all masked? Hindi po ganito. I am not defending the Speaker of the House of Representatives. I will repeat this. If this investigation will find out na siya po ang nagpondo, I will politely ask him to step down. Pero halimbawa po kung ito'y ginawa ni Anthony Abad out of exasperation, out of frustration, because I think for the longest time, the House of Representatives have been inviting the Senate to meet with us on a constituent assembly, and the Senate repeatedly refused us. This is on record, Madam Chair. Kahit kailan po hindi natin magagampanan, hindi natin magagamit yung isang modality to change the Constitution, which is the Constituent Assembly. Every time an invitation is issued to the Senate by the House, ang answer po, deadma. Deadma. So kailan po natin gagamitin ang Constituent Assembly? We cannot. It's impossible. Sa sinasabi ng Senate, well, ang dami pong ano eh. Okay, bago kami makipag-meet sa inyo, you will have to agree that separate voting. Ganun po palagang nangyayari. Ito po ang nangyayari. Ako po matagal na sa Congress. Kung hindi ako nagkakamali, Madam Chair, panahon pa po ni Speaker Belmonte, pinag-iisipan na natin to. Restrictive economic provisions, blah, 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 blah. But we never agree just to meet. Alam po ninyo, Madam Chair, ang pinag-uusapan, mag-meet lang po tayo. Tsaka na po natin pag-uusapan kung yung 3 reports is voting separately or not. Yes, Madam Chair. Pero Yes, wala I po think, tayo. Tama observation ni Attorney Marcoleta, but that cannot be forced. If the Senate does not want to amend the Constitution through a Constituent Assembly, the House cannot force it. Ganun lang po yung as simple as that. So therefore, No one is forcing, Senator. precisely. So there should be no complaint kasi we are two autonomous bodies. Ayaw nung isa makimit sa Constituent Assembly. The So, complaint arises from the fact that you do not want to meet with us. So Madam ang Chair. question, how can we make use of that particular Yes, modality? It is the first modality. yes, that means that the present composition of both houses cannot avail of that mode kasi ayaw nga nung isang house makimit. So, ano na po yan? That's a political question gamitin sa issue sa election. Pero our problem with the PI is yun na nga. Therefore, we suspected some politicians to be behind the PI because ang tinutumbok ng People's Initiative is the procedure sa Constituent Assembly. That's And right. changing the natural meaning of that section, That's Madam correct. Chair. So that's And, that. with all due Yan yung respect flow, to yes. Congressman Marcoleta, that's likely a subject of another hearing and another meeting, and perhaps a more confident and benign meeting of the minds at another time. Madam Chair.